Kamusta pong muli? Nagbabalik po muli inyong lingkod. Sana po samahan niyo po inyong lingkod para po magkomento po sa inyo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kabayan. At syempre po, shoutout po muna kay Kingstong na 123. At syempre po kay 29. At ganoon din po kay Ma'am LB. Kay Ma'am LB po na si Ma'am LB Louis Vuitton. At syempre po kay Sir Manny. Kay Sir Manny Dinero, mga tambay. Shoutout po sa inyo. At syempre po shoutout po sa lahat po ng mga kababayan natin sa buong mundo. At syempre po sa mga OFW, saan man sulok ng mundo, shoutout po. At sana po maingatan po kayo mga tambay. Tayong lahat maingatan po. At syempre po, ito po, pag-usapan po natin mga kababayan. Ito po, napakaganda po nitong nangyari po. Dahil po itong nakaraang araw lang po ay nagkaroon po ng oral agreement po. Ang usapin po sa pera po natin. Mga pera po natin na kinontribute po natin sa PhilHealth. At bigla pong nailipat po nila ng bagong Pilipinas. At ito po 60 billion na po ang nailipat po nila mga kababayan. Kaya po napagpasalamat po tayo mga kababayan kasi po naging napunta po itong usapin na ito sa Supreme Court. Kung hindi po, tapos kang bata ka mga tambay. Tapos na. Wala na ang pera po ng contribute po ng mga kababayan natin. Tayo po na nagkukontribute po sa PhilHealth mga kababayan. Ito po. Pinababalik po mga tambay. Pinababalik na po ng Korte Suprema sa pamamagitan po ng ni Supreme Court Associate Justice Ko. Nagsalita po siya. At syempre po ang Department of Health Assistant Secretary na si Dr. Albert Francisco Domingo mga tambay. Ang nagkaroon po ng oral agreement. Pakinggan po natin ang Korte Suprema, si Associate Justice Ko mga tambay, kung paano po ginisa ang PhilHealth mga tambay. Kung ginisa po, talagang natutuklasan na po natin ngayon mga tambay ang mga pera natin, kung saan po nila dinadala. At syempre kung paano po nila kinukuha. Sana rin po matuklasan din po natin mga kababayan. Yung ginto po. Sana po matuklasan po natin yan. At mabuksan din po sana ng Korte Suprema kung nasaan po kung magkano po binenta ang ginto. At syempre po kung saan po binenta yan. At syempre nasaan ang pinagbilan ng ginto. Di po mga tambay. At syempre po buksan din po sana yung GSIS. At syempre po yung SSS. Saka yung pera po sa PDIC mga tambay na nailipat din po yata ayon po kay dating Pangulong Duterte mga kababayan. Napakarami po natin pera na dapat pong questionin at talagang questionin po ng Korte Suprema mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin ang oral agreement po dito po sa Korte Suprema sa pangunguna po at boses po ni Supreme Court Associate Justice Ko mga tambay. Ito po, pakinggan po natin at komentuhan po natin. PhilHealth can already request the President to return the money, the 60 billion that were transmitted to PhilHealth, to the government for UNCROP program funds. Ibalik na yan sa PhilHealth and PhilHealth to expand its benefits, hire more people to answer for the needs of the health of our people. That will be all, Chief. Option. Hindi lang kaya gastusin ng PhilHealth. Kung hindi kaya gastusin ng PhilHealth, ibigay sa PhilHealth at utusan ng PhilHealth, oy, taasan ninyo ang benefits nyo. Hoy, mag-hire kayo ng mga tao ninyo para magastos ito para sa health ng ating tao. Your Honor, if I may, 3 presidente na po ng Republika ang dumaan simula noong 2013 hanggang 2023. At siguro mahigit 10 mga presidente ng korporasyon. Ganun po lagi ang utos pero hindi po nangyayari until now. Probably it's time to overhaul PhilHealth and change the board for not complying what the law requires. Tama. Hindi kasalanan ng tao yan. Tama. For not availing all of these benefits. Apparently from your own words, kasalanan yan ng administrasyon, this administration, last administration, or the previous administration. At kasalanan yan ng PhilHealth Board. Huwag natin pahirapan yung tao because nandyan naman yung pera. The money is there. Government will not giving it to PhilHealth to serve as health benefits for our people. If I may, Your Honor,
In fact, nung una pong oral arguments, iba po yung PCEO na humarap sa korting ito. At nung ikalawang oral arguments, ganun ho kabilis, iba na ho uli yung humarap na CEO. Kino-correct na po. Okay, so that's maybe a good point from PhilHealth, but we cannot close our eyes for the past years na hindi nabigay in benefits. So in that case, maybe PhilHealth can already request the President to return the money, the 60 billion that were transmitted to PhilHealth, to the government for UNCROP program funds. Ibalik na yan sa PhilHealth, and PhilHealth to expand its benefits, hire more people to answer for the needs of the health of our people. That will be all, Chief. Thank you. So, if the Yan po mga tambay, ang napakagandang balita po ng Korte Suprema po sa pangunguna po ni Associate Justice Ko, mga tambay, Supreme Court Associate Justice Ko, mga tambay. At talagang pinababalik po, hanggat maaari ibalik po ng pamahalaan ang 60 billion na nakuha po sa PhilHealth. Hindi po kasalanan ng tao, mga tambay. Hindi po talaga kasalanan ng tao kung bakit po ganyan na nangyayari sa ating PhilHealth. Kasalanan po yan ng administrasyon at kung sino mang administrasyon na nagdaan. Di ba? Kasalanan po. At kasalanan po yan ng PhilHealth member. Kung mamiyembro po dyan, kung sino po namamahala dyan. Di ba? Dapat po dyan, buwagin. Buwagin po lahat yan. Lahat po ng nanunungkulan po dyan sa PhilHealth. Di ba? Kasi tama yung sabi ni Associate Justice ko mga tambay. Na talagang hindi kasalanan ng tao yan. Kasalanan na nanunungkulan sa PhilHealth at siyempre ng gobyerno. Di po ba? At sana rin po, malaman din po ng tao kung sino po masangkot. Kung sino po sana sangkot, mapag-usapan din po at sana po itukuyin din po ng Korte Suprema yung mga taong involved po dyan sa paglipat po. Na alam naman po natin na siyempre po, kauna-unahan po dyan ng Pangulong Marcos dahil siya ang presidente. Sino pa kaya, mga tamay, maliban sa Finance Secretary? Di ba? Ang mga congressman kaya at mga senador. Kasi hindi po basta-basta maililipat po yan kung wala involvement po ng institusyon din po ng Kamara at Senado. Di po ba mga tambay? Nakita po natin at nakita po natin ngayon kung paano po ginagawa po sa pera natin sa loob lang ng 3 taon. PhilHealth pa lang yan, mga kababayan. PhilHealth pa lang. Wala pa dyan yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan ko. Di ba? Wala pa dyan ang GSIS, SSS, PDIC, at yung ginto. At yung issue pa sa flood control, napakaraming pera pa rin po nun. Walang investigasyon yon. How many billions po yon? Mga kababayan, di ba? At syempre po, hindi pa po tapos ang oral agreement po rin sa 2025 national budget natin na napakarami pong blanco na natuklasan at bigla po nagkaroon ng numero na tumataginting na 241 billion. Mga kababayan, ano po kaya masasabi ngayon ng Pangulong Marcos sa kanyang administrasyon, mga tambay? Sino po kaya ngayon ang kayahiya at lumalabas po na talagang illegal po ang ginawa nilang pagkuha at paglipat ng pera galing sa PhilHealth? Kasi tama po ang sabi ni Associate Justice ko Pera po kasi ng tao yan Contribute po ng tao yan. Di ba? Ngayon kung may sobrang pera na nahan dyan sa PhilHealth, lakihan nyo. Damihan nyo ang benefits. Di po ba? Damihan nyo. Magdagdag kayo ng mga tao kung kinakailangan. Dahil halos ang ating mga kababayan, tayong mga Pilipino, ay hindi pa naman lahat cover ng PhilHealth. Di po ba? Di lakihan mo. Lakihan mo ang tulong sa tao. Di po ba? Dahil nakikita naman po natin, halos ang binabayaran lang ng PhilHealth sa atin pag nagkakasakit tayo, hindi naman 100%. Di po ba? Almost, kung hindi po nagkakamali si Kamano, baka hindi pa nga naka 50% ang kino-cover ng PhilHealth sa atin. Di lakihan mo ang cover. Di ba ang tulong nila? Kung talagang sobra-sobra ang pera ng PhilHealth dahil kinukuha ng gobyerno, di gawin mo 100%. Lalong-lalo na yung mga membro nito na naguhulog ng PhilHealth.
Di ba? Dapat nga kung ganyan po ang pinag-uusapan, kinukuha ng gobyerno kung sino ang namamahala, katulad ngayon, bagong Pilipinas. Kinukuha na ng pera, how many billions ang PhilHealth. Di ba? Dahil hindi raw nagagamit ang pera ng PhilHealth. Pero may mga issue ang PhilHealth ay bangkarote naman daw. Tingnan nyo po yon. Sa kabilang side, may mga umuugong, may mga issue na nababangkarote ang ating PhilHealth. Pero dito naman sa gobyerno natin ngayon, marami naman daw sobrang pera at kailangan kuhanin at gamitin sa mga unprogram nila. Mga kababayan, dinadala lang po yata sa unprogram. Katulad po ng pera sa PhilHealth, mga kababayan. Ngayon, paano po ngayon? Maibabalik pa kaya ang 60 billion? Lalo na kung wala na ito? Ang tanong, nasaan kaya? Kaya pa bang ibalik? kung ito'y nagastos na at wala na sa kanila. Hindi kaya? Nagtatanong lang po si Kamanong. At marami naman po sasagot ng mga expert dyan. Di ba mga kabayan? Nakita po natin ang talagang ganito po magpatakbo at magpalakad ang ating gobyerno ngayon mga kababayan. Marami pong hindi sinusunod yatang batas. May sarili po silang batas mga tambay. Kaya po nasuplak sila ng Korte Suprema eh. Nasuplak po sila ni Associate Justice ko, mga tamay. Sinuplak po sila. Pinamuka po sa kanila na hindi tama ang ginawa nila sa taong bayan. Kaya nga tama-tama yung sinabi ni dating Pangulong Duterte. Sapul na sapul eh. Dahil si dating Pangulong Duterte, mga kabayan, ay isang abogado at isang piskal. Kaya yung sinabi niya po nung nakaraang taon, pinahayag niya na puro istapa ang ginawa. Puro istapa ang pinagagawa daw po ng gobyerno natin sa pera natin. Ngayon, lumalabas po talaga na totoo pala ang mga pinagsasabi at natuklasan ni dating Pangulong Duterte na ang ginawa po sa pera natin, lalo sa contribute po natin sa PhilHealth, ay inistapa. Dahil ano po ngayon ang lumalabas? Pinababalik po eh. Hanggat maaari ibalik ang pera ng PhilHealth at hanggat maaari i-abolish ang mga nanunungkulan sa PhilHealth. I-abolish. Kasi hindi naman nila nagagampanan yung totoong pangangailangan ng mga Pilipino. Iniipit lang yata nila ang pera ng Pilipino. Tinitipid lang yata nila mga Pilipino para ang pera ay ma-stack sa kanila. Hindi kaya. Dahil alam naman natin ang pera ng PhilHealth ay nininegosyo pa yata yan. Binibusiness. Pinakikita pa mga kabayan. Ang tanong, ang mga namamahala ba nito ay kumikita rin ng isang damukal na salapi kaya na galing sa miyembro ng PhilHealth? Nagtatanong lang po si Kamanong. Kaya po, ang ginagawa pong pagtugon at pagtulong ng PhilHealth sa atin ay talagang ipit na ipit at para tayong tinitipid. Di ba? Binabarat tayo sa pagtulong. Di ba? Barat. Kakaunti. Di ba? Kaya dito po mga kabayan, ano po ang maipagmamalaki po ngayon ng Pangulong Marcos, ng bagong Pilipinas sa nangyari po ngayon? Dahil hindi po sila kinatigan ng Korte Suprema, mga katambay. Di po ba? Kahit anong pangangatwiran nila sa oral agreement, hindi po sila kakatigan ng Korte Suprema eh. Dahil batas po ang pinag-uusapan po rito. Dahil doon pa lang po sa paglipat po nila ng pera natin sa PhilHealth, ay illegal na po ang paglipat. Dahil yun pera po yun ang kalusugan natin. Di po ba? Yun security natin kung tayo magkakasakit. Bakit mo gagamitin? Di po ba? At may mga taxes naman ng mga tao. Di ba? Nakaka-contribute tayo ng mga taxes separate. Di po ba? Ito kasi, separate ito contribute ng mga Pilipino. Di po ba? Dapat ang pakikialaman mo lang, bilang ikaw ay Pangulo, o ikaw ang namamahala ngayon, halal ng bayan, pinagkatiwalaan ka ng Pilipino na ikaw ay maging commander-in-chief namin, ang pakialaman mo lang yung taxes para sa mga programa. Pero pati ba naman yung kalusugan namin, papakailaman mo pa yung pera? Di po ba, mga bayan? Nakakalungkot lang po. Ganun na po ba tayo kahirap? Ganun na po ba tayo? Walang-wala na po bang pera ang ating kabambayan, ang kabang natin sa ating bansa? Wala na po ba tayong pera-pera? Pati ang ating
pera sa ating kalusugan ay kukunin pa. Ganun na po ba? Said na po ba ang pera natin? Mga kababayan, nagtatanong lang po si Kamanong. Hindi naman po masama magtanong. Tinatanong ko lang po kung said na. Talagang wala na po ba tayong kapera-pera talaga? At kailangan nating kunin lahat ang ating mga kaperahan na ito po ay para sa tao. Ito po ay naka-reserve para sa mga tao na nagkakasakit at magkakasakit. Katulad ng kalusugan natin, PhilHealth. At siyempre, pati ang atin daw mga retirement, ayon kay dating Pangulong Duterte. Di ba ba? Yung inistapa rin daw po sa SSS at GSIS na hindi bababa rin sa 60 billion ang nakuha raw po dyan ayon sa dating Pangulo. Nakita nyo po? Puro pera. Mga kabayan. Pero wala naman tayong nakikitang malalaking proyekto. Katulad ng ginawa ng dating Pangulong Duterte na talagang makikita mo yung pera kung saan ginagastos dahil nagkaroon pa tayo ng pandemya. Di po ba? Talagang makikita mo kung paano ginagastos ang pera dahil pandemya pa lang, gaano karaming pera ang uubusin mo riyan dahil kailangan mong bumili ng mga baksin para hindi tayo mamatay. At siyempre, kailangan mo magbigay din ng mga ayuda sa mga Pilipino sa atin. Dahil naka-shutdown ng buong bansa. Paano ka kakain? Paano ka mabubuhay? Sige nga. Samantala ngayon, mga kabayan, wala tayong nakikitang malalaking problema ng bansa sa ngayon. Di ba? Nakita nyo po? Wala tayong malaki. Ang nakikita po natin, tayo nagkakaproblema. Dahil pati yung ating kaperahan sa ating kalusugan sa PhilHealth, nadidisgrasya pa. Mukhang tayo ngayon na nagkakaproblema. Parang tayo ngayon na may pandemya. Ang ating pera ang nagkakaroon ng pandemya ngayon, mga tambay. Pinapandemya ang ating pera. Hindi po ba? Nagtatanong lang po si Kamanong, mga kabayan. Kaya po nakakalungkot mga kabayan. Ang nangyayari po sa atin talaga. Talagang, kaya nga po, di ba? Napakaraming issue. Yung 2025, itong 2025 national budget natin, napakalaking pera rin po ang involved dyan. Di ba? At pinagmalaki pa ng daan ng Pangulong Marcos yan, na wala po dyan nakikita kapalpakan. Dahil yung kanyang ginawang pagpirma ng gaan na naging gago, ay wala raw po siya nakita. At kumpleto raw po at walang mga blanco. Di po ba? Samantalang po ngayon, nakita po ba natin nagsalita ang Pangulong Marcos? Mga kabayan, dito sa GAA. Kaya napakasarap po ngayon mga tambay. Lumalabas na po ng lumalabas ang mga ginagawa po nila sa ating kaperahan. Buti na lang po, ang ating Korte Suprema ay talaga pong may piring. Nakapiring po ang mga mata, mga tambay. Nakapiring. At hindi po nila ito talagang sinasabing nadidiktahan po ang ating Korte Suprema po. Mabuhay po ang ating Korte Suprema, mga kabayan. Mabuhay po kayo. Mga Chief Justice natin dyan, mga Associate Justice natin dyan. Siyempre po, lalong-lalo po rito kay Associate Justice ko. Mabuhay po kayo, sir. Dahil po pinaiiral nyo po ang tama, ang batas po ay umiiral po. At hindi po tayo nadidiktahan ng ganitong klaseng gobyerno po sa atin na masyado po yatang abusado pagdating sa pera ng bansa, lalong-lalo sa pera ng kalusugan. Di po ba mga babayan? Kaya, hintayin din po natin, napakarami pong trolls, mga tambay. Nakita po natin dyan kung paano po binakbakan ang dating Pangulong Duterte dyan. Binakbakan nila ng binakbakan na fake news, mga kabayan. Ngayon, tingnan din po natin yung mga attack dog, yung mga trolls ng dating Pangulong Duterte. Kung ano naman po isasagot nila na ngayon po ang pera ng PhilHealth, ang pera ng taong bayan ay talagang pinababalik na po at talagang gusto na ipabalik ng ating Korte Suprema ang pera natin, mga kabayan. Napakarami po. Kaya po pagka ganito po, nakakalungkot po. Tapos ngayon, mga kabayan, nakita po natin ang pangangampanya po ng Bagong Pilipinas ngayon. Nakita nyo po? Grabe. Hindi po basta-basta pera po ang inuubos po dyan sa pangangampanya po ng Bagong Pilipinas. Gaano kaya kalaki naman ang pera natin dyan na inuubos po sa pangangampanya yata? Grabe. Sa bawat puntahan po nila. Grabe po. Talagang hindi basta-basta ang pera ang susunugin dyan.
Hindi naman nila pera yan. Di po ba? Kaya nakakalungkot po. Puro pera. Kaya bangkarote po tayo eh. Sa nakikita po ni Kamanong, nakikita po. Nagiging bangkarote po tayo. Kasi po, halos lahat po, kinuhanan na nila ng pera eh. Di po ba? Halos lahat. Katulad ng PhilHealth. Di ba? Tinira na nila. Sana maibalik. Dahil kailangan po ng tao yan. At siyempre po, kinu-question po ng PhilHealth ng Supreme Court. Illegal din ang ginawa po nila. Na isiro ang subsidy ng PhilHealth. Illegal din po. Isiro mo ang subsidy ng PhilHealth. Samantalang kinakapos pa tayo sa pagtulong sa ating mga kababayan na mga nagkakasakit. Tapos yung pagtulong na sana'y makakadagdag kaginhawaan sa mga Pilipino na mga lalapit sa PhilHealth para makahingi ng tulong, isisiro mo pa. Di ba? Nakakalungkot lang po. Ang tanong, saan nila dinadala ang ating pera? Wala naman po nakikita si Juan de la Cruz na napakaraming proyekto ng ating gobyerno. Saan kaya, mga kababayan? Nagtatanong lang po si Kamanong. Saan? Wala kasi tayong nakikita mga major project. Di po ba? Wala pong mga sinasabi nga kung ano-anong build. Di po ba? Dinala lang po tayo sa napakaraming ayuda. Puro ayuda. Ito, ibalik tanaw po natin yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte. Ibalik tanaw po natin. Nakita niyo po kung paano po. Kaya po, tamang-tama lahat ang sinabi ni dating Pangulong Duterte. Kasi ngayon, natutuklasan na po natin eh. Mismong Korte Suprema na. Ang nagpapaliwanag po na mali lahat ang ginawa nila. Kaya tamang-tama lahat ang inireport sa atin ni dating Pangulong Duterte. Tumpak na tumpak. 100% tama ang sinabi ni dating Pangulong Duterte kung paano nila inistapa ang pera ng Pilipino. Ibalik tanaw po natin. Ay, nawala na po pala mga kabayan. Nawala na yung ating video. Okay. Okay lang po. Hindi na po lumabas eh. Pero siyempre po, marirecall naman po natin yung mga kababayan. Di po ba? Kaya po dito po mga kababayan, dito po sa ginawa po ng ating Korte Suprema, mabuhay po kayo, Korte Suprema, mabuhay po. At least nakita po natin, ang justice system po natin ay umiiral. Umiiral pa po sa bansa natin ang justice system natin. Talagang nakita po natin na ang ating justice system ay may piring. May piring, mga katambay. Hindi katulad ng mga institusyon, walang piring. Institusyon ng Senado, institusyon ng Kamara ng House of Representatives. Mukha yatang walang piring, mga kababayan. Kasi bakit ko nasabi? Ang Korte Suprema, nakita ang problema sa ating kaperahan. Pero ang institusyon ng Senado at House of Representatives ay walang nakitang anomalya sa atin. Lalo sa pamamahala ng bagong Pilipinas. Nada. Walang nakitang anomalya, korupsyon, at mga proyektong hindi napakinabangan ng taong bayan. Di po ba? Napakinabangan po ba natin ang proyekto na pinagmalaki ng SONA na 5,500 flood control? Mga kababayan, di po ba hindi natin napakinabangan? At napakarami pang namatay na mga kababayan natin sa Bicol. Hindi bababa sa 200 na mga walang kamuang-muang, walang kaalam-alam sa nangyayari, lalong-lalo sa ginawang mga proyekto na pangontra, panlaban sa baha. Mga kababayan, nakakalungkot. At sana rin po, mga kababayan, tutukan po ito at syempre po, lumabas po ang katotohanan dito pa po sa isa. Meron pa po isa, mga tambay. Itong 2025 national budget natin. Napakarami rin pong pera nito, mga tambay. 241 billion po ang naisingit po nila sa mga blanco na ginawa po nila sa Bicameral Committee report nila. Sa Bicameral Conference Committee report. Mga kababayan, napakaraming pera po yan. At sana rin po, questionin din po sana ng Korte Suprema yung sinasabi ni Attorney Vic na napakaaga po nilang nai-withdraw ang hindi bababa sa 4 trillion
budget po natin ng 2025. Na-i-withdraw na raw po ang mahigit 65% ng ating budget, 2025 national budget. January pa lang, mga kababayan. Kaya po ang sinasabi ni Atty. Vic, ang natitira na lang daw po natin pondo o budget para itong taon na ito ay 2 trillion mahigit na lang po, mga tambay. Marso pa lang tayo ngayon, ha? Mga kababayan, Marso pa lang. Ganun po katindi. Sana rin po, questionin po ng Korte Suprema yan. Ma-question din po kung saan po dinala at ano po ang pinaggamitan at napakaaga po nilang nakuha at na-withdraw din ang hindi bababa sa 4 trillion ng ating budget itong taon na ito, mga kababayan. May hawak pong dokumento dyan si Atty. Vic, mga tambay. Hindi po fake news yan. Never po magiging fake news yan, mga tambay. At lahat po ng isinubiti po ng mga dokumento ni Congressman Ungab, ni Atty. Vic, ay hindi po fake news. Ang mga fake news po, pagka po kinwestiyon po yan, yung mga issue sa 2025 national budget, ang ku-question po dyan, sila po ay mga fake news. Sila po ang mga trolls. Di ba? Dahil bakit ko nasabi? Korte Suprema nga, pinasasagot na nga sila. Di ba? Pinalalabas na nga yung enroll bill. Di ba? Kung fake news yan, bakit uutusan ka ng Korte Suprema na ilabas nyo na ang enroll bill? At ilabas nyo na rin ang original copy, ang original na sinasabing General Appropriation Bill o GAB. Di ba? Pinalalabas na rin po yan, mga tambay. Intayin po natin yan. Ito po yata, maglalabas na po yata sila ng bago pong oral agreement o desisyon. Ito pong Marso yata, mga tambay. Kung hindi nagkakamali si Kamanong, ito pong March o April, mga tambay. Sana nga po, mapabilis yan Mapabilis po, mga tambay. Kasi po rito, ito po, natuklasan po natin na talagang nagpapasalamat po si Kamanong sa ating Korte Suprema. Mabuhay po kayo. At talagang sana po, intayin po natin ngayon, mga tambay, ang tugon ng Malacanang, mga bayan. Intayin po natin. At sana po, ma-abolish na po. Ma-abolish na po lahat ang nanunungkulan sa PhilHealth, mga tambay. I-abolish na po ito. Dahil tama po yung Korte Suprema, mga babayan. Bakit mo iniipit ang pera? Hindi nyo gastusin para sa tao. Lakihan nyo ang programa. Lakihan nyo ang pagtulong. Hindi nyo iniipon ang pera. Ayaw nyong gastusin ang pera. Di ba? Napakarami pang Pilipino dapat tulungan. Pero ang pera, iniipit nyo lang. Iniipon nyo lang. Tapos bigla nyo i-withdraw. Katulad nito. Yung pera, bigla nyo kinuha. Kung hindi ito kinwestiyon, saan napunta? At napakadali na nilang nailipat ang hindi bababa sa 89 billion. Pera po ito sa PhilHealth. Na pera po ito, contribute po ito ng mga Pilipino. Nakakalungkot, mga tambay. Kaya po, maraming salamat po. Maraming salamat po sa ating Korte Suprema. At talagang nakita po natin, umiral po ang batas. Talagang ang batas po natin ay may piring. May piring po, umiral po ang tama, mga tambay. Talagang nakaka-proud po dahil meron pa po tayong Korte Suprema na talagang ginagawa po nila ang kanilang trabaho na hindi po sila nasusuhulan, mga tambay. Hindi po nasusuhulan. Hindi po katulad ng institusyon ng Kamara at Senado, mga kababayan, nakita naman natin, mukhang walang piring. Pagka nag-impeach, nakita natin, merong apoy, may usok, 100 to 200 million isang pirma nila. Ganyan po sila katapat maglingkod, mga kababayan. Napakaraming usok, napakaraming apoy, napakaraming issue sa ating kaperahan ang dalawang institusyon na ito. Kaya hindi ka magiging proud Hindi ka magiging proud bilang Pilipino na meron kang ganitong klase di umano na naglilingkod sa iyong mga politiko na mukhang silaw na silaw sa pera yata. Mga silaw na silaw, mga kababayan. Hindi naman po masamang magtanong, mga kababayan, kasi nakikita natin Di ba? Yung pera nga natin sa PhilHealth kung hindi kinwestiyon ito, bye-bye.
Bye-bye. Bye-bye 89 billion. Ganun lang po kadali, mga kababayan. Kaya po, maging matalino po tayo, mga kababayan ko. Maging matalino po tayo. Wag na po natin pagkatiwalaan ng mga politiko, mga kababayan, lalong-lalo ang mga pumirma doon sa ginawa nilang impeachment sa Kamara kay Vice President. Alam naman po natin yan sa ating mga distrito, kasama po ang mga party list. Wag na po natin ibalik yan. Yang 19 Congress na yan. Puro pahirap po yan. Nagpahirap po sa bayan yan. Nagpahirap po sa ating mga Pilipino yan. Puro pera po yata natin ang tinarabaho po ng mga yan, mga tambay. Puro pera. Lalong-lalo po ang mga senador, mga tambay. Ang mga senador po ng bagong Pilipinas, ganyan po ba ang gusto nating pagpapatakbo? Kasama po ang administrasyon natin na puro pera po ang kinu-question sa Korte Suprema. Imbis na ipagmalaki ng administrasyon, ay puro proyekto at magagandang programa makakatulong sa mga Pilipino. Ano po ang laging pinag-uusapan ngayon? Puro kaperahan, issue ng korupsyon, ang naging proyekto po ng bagong Pilipinas. Napakalalaking proyektong pera, issue, ang pinagmalaki po sa ating proyekto. Napakaraming perang issue, mga kababayan. Huwag na po natin tangkilikin yan, mga kababayan. Ang kunin po natin, yung maglilingkod, kamukha ng inendorso po ni dating Pangulong Duterte. Hindi po mag-iendorso si dating Pangulong Duterte kung hindi po ito gagawa at magtatrabaho sa atin. At syempre po, sa ating mga Pilipino at sa ating bansa, mga kababayan. Muli po, maraming salamat po. At syempre po, PDP laban po, mga tambay. At alam na naman po natin yan. Kilala po natin lahat yan, mga kababayan. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po, muli po, maraming salamat po sa ating Korte Suprema. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Paalam. Bye-bye.